Jay Mante po, DCMS Media and Radyo Pilipino America. Question lang po, long-term plan po regarding this response efforts po ng government po, especially ng DSWD. Okay. Gaya nga po ng nabanggit kanina, no? Kasi batid natin yung epekto ng climate change na mas pinapadala pa niya yung mga disasters na kasalukuyan na po nating nararanasan. Kung kaya nga po sa DSWD at sa iba pang ahensya ng pamahalaan, pinag-uusapan natin how to make our social protection programs adaptive and shock responsive. Na hindi lamang po tayo mag-focus dun sa immediate relief. While these are very important, of course, tinitingnan din natin paano makapacitate yung ating pong mga kababayan para maging resilient sa mga epekto ng iba't ibang kalamidad nga po na nakaka-apekto sa ating bansa. Let me cite as an example. Sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, meron po tayong tinatawag na Family Development Sessions. Sa FDS po, tinuturuan natin ang ating mga beneficiaries kung paano mag-prepare, paano po yung kanilang actions na gagawin kapag may mga disasters na makaka-apekto po sa kanilang mga lugar. So sa pamamagitan po ng pagkapacity ng ating mga beneficiaries, may iwasan po yung pong damages o yung pong kapakamakan sa kanila pong mga buhay at sa kanilang mga alian. Long-term action plan po ninyo at saka ng buong team po sa mga susunod na mga events po, ng mga massive na wag naman sana mangyari. Long-term, what we're doing now is itong pinaghahandaan ng Big One, the Big One in Metro Manila. Kasi it requires a long-term preparation, long-term planning. So, first we are updating our contingency plan to respond to that big earthquake that will happen in Metro Manila. Second, yung engineering intervention na isang malaking solusyon dapat retrofitting ng mga existing buildings, pagtayo ng new structure should be in accordance to the building code. So that is yun ang long term na dapat masundan ng both government and private. Kasi 70 to 80% ng facilities or structures sa Metro Manila are privately owned. So even if we require all government agencies na ma-retrofit yan, 80% pa rin naman ng mga structures dito are private. So they have to retrofit kung luma yan. So part of the planning is to engage the private sector to really invest in retrofitting or improving their present structure and future buildings, not to follow the building code. So yun lang naman, we cannot do away with the default lines. So we just need to prepare and adapt, no? Para ma-prepare natin yung ating buong community. In terms of climate change, itong mga man-made, itong mga natural hazards na umaabot sa atin, like typhoons. Of course, we are looking at, kung titingnan mo kasi ang map, pagdating sa landslide prone, halos lahat naman ng provinces ay may mga hazard or may mga landslide prone areas. Ang solusyon lang naman dyan, number one, practical solution is relocation. But it requires long-term, long-term ano yan. We have to relocate people dun sa high-risk zones. No? So we are doing that. It's a collaboration of all agencies, no, involved. At kasama naman sa mga planning namin yan to really relocate communities out of danger. And malaking role po dyan are the LGUs. Kasi yung ang problema natin, kanya-kanya yung mga zoning. It's a kumbaga LGU yun . That's why at the national level, pinupush yung national zoning law, no? Na magkaroon tayo ng national zoning para talaga masabi na itong area na ito, hindi na pwede. Kasi right now, we rely on local ordinances, no, to implement itong zoning. So yun, mga kasama yan sa plano ng buong gobyerno.
Halimbawa,